Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Napapakinggan ninyo sa 702 DZAS, napapanood din sa YouTube at maging sa GCTV. Nais kong batiin ng advance happy birthday bukas si Kuya Ranyo Carlos. Sa November 1st, birthday ng aming pamangkin na si Kay Garcia Tan. At sa November 2, birthday ng aming kaibigan na si Kuya Dave Sansano na magdiriwang ng kanyang 75th birthday. Kuya Dave, more life to your years. Binabati rin natin ang kanyang kabiyak na si Ate Cora Sansano, isang masugid nating taga-subaybay. Ngayong araw na ito ay ika-71st birthday ng Angono United Methodist Church sa pangunguna ni Pastor Ray Sison. Kita-kits tayo mamaya. Belated happy birthday sa isa pang kaibigan kay Ate Ruth Estrada. Happy listening kina Liberty del Mundo, isang certified lay minister ng Villa Marina Mission Church sa San Jose City, kay Dave Bex de Jesus at sa kanyang kapatid na si Lisa Cabais Ocampo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 23:37 hanggang 40 na ang buong kautusan ay nabubud lamang sa dalawa: ibigin ang Diyos at ang kapwa. Pag-uusapan natin ngayon kung paano maipapakita ang pag-ibig sa Diyos at kapwa sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Santiago 1:19 hanggang 27. Babasahin ko ang Tagalog Popular Version ng Santiago 1:19 hanggang 27. Tandaan ninyo, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal, at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kung inaakala ninuman na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay mabuting tagapakinig at tagapagpatupad ng salita ng Diyos. One who walks his talks, practices what he preaches. Ganito ang wika sa Santiago
19 hanggang 21. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. May dalawang simple rules na binabanggit dito sa mga talatang aking binasa. First, practice the art of listening. Praktisin ang sining ng pakikinig. Second, observe the slow principle. SLOW. Sundin ang slow principle. Pansin natin ang salitang listen. Kapag pinagbali-baligtad, ang labas ay silent, meaning, you need to be silent in order to listen. Upang marinig natin ang sinasabi ng Diyos, kinakailangan tayong manahimik. Kailangan praktisin natin ang art of listening sa pamamagitan ng pakikinig na ginagamit ang ating tainga, mata at puso at pagbibigay ng buong atensyon sa kausap na para bagang siya ay hari o reyna. Second, observe the slow principle. Ang ibig sabihin ng slow ay ito, stay humble. Ang humility ay nanggaling sa salitang humus o lupa. Ang isang taong humble ay laging nakatungtong sa lupa, bagamat siya'y tumatanaw sa langit. Letter L, let human anger be at the rear. Huwag hayaang mapangibabawa ng galit. Sabi sa ating teksto, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Letter O, open your heart to the Word of God. Ibukas ang sarili sa salita ng Diyos, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Ganito ang wika sa Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Win people to God through love. Mailalapit lamang natin ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. You know, we cannot bring people to God through arguments or debate. Ang unang antas sa pagiging disipulo ni Kristo ay walking with God. Ito'y dapat sundan ng working with God. Sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Alam nyo, kahit na kabisado mo at marami kang sinisitas mula sa banal na kasulatan, ngunit kung yan ay sinasabi mo lamang at hindi mo pinapraktis, wala iyang kwenta. Maraming tao ang hindi makakabasa ng Biblia. Tayong mga followers ni Christ, we are the Bible people read. That is why we must be the best translation of the Bible. Paano tayo magiging Bibliang babasahin ng tao? Anong uri ng relihiyon ang dapat nating ipinamumuhay? Ang sagot ay makukuha natin sa Santiago 1:27. Sabi rito, ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama.
Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ganito ang salin sa English ng James 1:27. What God the Father considers to be pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering and to keep oneself from being corrupted by the world. Ang pure at genuine ay nangangahulugan ng puro, walang halo, hindi plastic. Nagtataglay ito ng mga sumusunod na katangian: matatag, malakas, walang kupas, nakikipagmatagalan sa panahon. Upang maging ganito ang ating pagkakristyano, kailangan tayong mag-excel sa dalawang bagay: sa ating inner being, sa ating kaloob-looban. Ito ang tinatawag na practice of holiness. At sa ating external service, sa ating panlabas na paglilingkod, ito ang tinatawag na acts of mercy. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa holiness. Ang ikalawang bahagi ng Santiago 1:27 ay nagsasabi ng ganito: at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ito ang tinatawag na holiness o kabanalan na siyang kalikasan ng Diyos. Ang kabanalan o holiness ay nangangahulugan ng kapangyarihan, karangalan, pagiging kakaiba at pangingibabaw. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan, ang kanyang holiness, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na nagliligtas. Sa tuwing ang Diyos ay kumikilos upang magligtas, ang kanyang layunin ay ipakita ang kanyang kabanalan sa mga tao. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi nakadepende sa kanyang sarili sapagkat iyon ang kanyang kalikasan. Sa kabilang dako, ang ating kabanalan ay hindi nakadepende sa ating sarili sapagkat tayo'y makasarili at malayo sa pagiging banal. Ang ating kabanalan ay nakadepende sa relasyon natin sa Diyos. Our holiness is the outflow of our deep relationship with God. Kailangang nasasalamin sa ating buhay ang kabanalan ng Diyos. Ganito ang wika sa Levitico 19:2, nakilala sa tawag na Holiness Code. Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ang kabanalan ay hindi maaaring ihiwalay sa isang taong may napakalapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kung ikaw ay tagasunod na ni Kristo, hindi mo na pwedeng ikatwira ng ganito, sapagkat ako'y tao lamang, kaya't nagkakasala. Ang dapat mong idinideklara ay ito: sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo, kaya't hindi nagtatagumpay sa akin ang kasalanan. Ang pundador ng Methodism, si John Wesley, ang siyang nagpalaganap ng holiness movement. Ayon kay Wesley, itinatag ang Methodism upang ipalaganap ang scriptural holiness na naipapakita sa pamamagitan ng debosyon sa Diyos at pagbabad sa mabubuting gawa. Devotion to God is personal holiness, while immersion in good works is social holiness. Ito ang nagdadala sa atin sa ikalawang mahalagang punto dito sa ating pagbubulay-bulay. Ang tunay at wagas na relihiyon ay hindi lamang nag-e-exercise ng holiness, kundi nagpa-practice din ng mercy o kahabagan. Ganito ang wika sa unang bahagi ng Santiago 1:27. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat
at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Ang holiness ay may kinalaman sa ating sarili. Ang mercy ay may kinalaman sa iba. Kapag pinagsama, ang bunga nito'y tunay na relihiyon. True and pure religion is about us and others in relationship with God. Karaniwan, tinatranslate natin ang mercy na kahabagan. Kapag nagbigay ka ng limos, that is mercy. Kapag nagbigay ka sa charity, that is mercy. Kapag tumulong ka sa mga nasalanta ng kalamidad, that is mercy. Oo, lahat ng ito'y mga gawa ng kabutihan. Ngunit napakalayo pa ng mga ito sa biblical na kahulugan ng mercy. Sa Bible, ang pagbibigay ng mercy ay pagbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa. Mercy is the creation of a condition that will bring about true transformation of life. Wika sa English ng ating teksto, pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble. Ang tunay na relihiyon ay hindi lamang pagbisita at pananalangin para sa nangangailangan, bagamat mahalaga ang mga ito. Kung minsan pa nga, ang prayer ay ginagamit nating excuse para hindi tumulong. Lagi lang natin sinasabi, okay, ipapanalangin ko ang problema mo. Ang panalangin ay kailangang gumawa ng mga konkretong aksyon katulad ng pagbibigay sa mga ulila at balo na siyang pinakaaba sa lipunan noon ng bagong buhay at bagong pag-asa sa ilalim ng bagong kondisyon. Christian faith must give birth to Christian living. Ang Christian living ay ang pagmamalasakit sa mga helpless and powerless. Ito'y ang pakikilahok sa tinatawag na social activism. Ito'y ang pakikisangkot sa mga programang magbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa sa mga marginalized. Ito ang pinakamataas na katibayan ng pagmamahal natin sa Diyos, ang pagmamahal natin sa kapwang nangangailangan. Kailangang makita si Jesus sa atin ng mga taong nangangailangan at makita natin si Jesus sa mga taong nangangailangan. People must see Jesus in us and we must see Jesus in people who are in need. Sa maraming Pilipino, ang personal holiness ay hindi natatranslate sa social holiness hanggang personal holiness lamang, walang acts of mercy. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga iglesia ang walang impact sa komunidad na kanyang kinalalagyan. Pumupunta tayo sa simbahan upang patatagin ang ating holiness nang sa gayoy makagawa tayo ng mga acts of mercy. Nagtitipon tayo sa loob ng iglesia bilang kapahayagan ng pag-ibig natin sa Diyos, ngunit pagkatapos kinakailangan tayong lumabas upang maglingkod sa lipunan. Kaya ang worship ay tinatawag rin nating service. At kung minsan ay sinasabi pa nating worship service. A gathered church on a Sunday must be a scattered church from Monday to Saturday. Tulad ng sinabi ni Rick Warren, the strength of a church does not depend on its seating capacity, but on its sending capacity. Pumapasok tayo sa simbahan upang sumamba sa Diyos. Lumalabas tayo upang maglingkod sa lipunan. Ito ang tunay na diwa ng pag-awit natin ng doxology.
Ang doxology ay ang pagbibigay dangal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, lalong-lalo na yung ating kapwa na hindi makakaganti sa kabutihang ating ginawa. Anumang ginawa natin sa pinakamaliit nating kapwa, ay ginawa natin sa Diyos. Tayo'y manalangin. Banal naming Ama, salamat po sa paalala sa amin ng iyong anak na si Jesus na ang iyong kautusan ay nabubuod lamang sa dalawa: pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami kung papaanong maipapahayag namin sa iba ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming pagmamalasakit sa aming kapwa, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.